ba ay nalulumbay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong among sa Himpapawid. Si Father Pep Bakay po ito, ang Director ng Commission ng Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At wini-welcome po namin kayo sa ating Wednesday episode ng ating radio program, ang Barkadahan kay Kristo. And of course, nakikinig pa rin po tayo sa ating Archdiocesan radio station, ang 91.9 Bright FM Friends tayo. Yan, at January 27 na po ang ating date sa kalendaryo. Yan, no? Malapit nang matapos ang buwan ng Hunyo. Stay tuned at Hunyo. January pala, sorry. Stay tuned po kayo. Isang oras tayong magkakasama-sama na naman at magninilay-nilay, no, sa ating pong salita ng Diyos. Sister Son, kaya tayo lang dalawa. Oo nga, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po Sister Zon Kayanan ko, anchor po ni Father Pep sa programang Barkadahan kay Kristo. At nasa meeting po si Brother Charles, ang co-host namin ng Wednesday. Darating pero ba siya? Baka hahabol daw, not sure, no? Pero nasa meeting pa siya ngayon. Of course, meron tayong Santang kapiestahan ngayon. Angela Merici. Yan. Saint Angela Merici. Kapiestahan niya ang January 27. Iyan, oo. Siya bantog sa mga yung Secular Institute of Religious Women. Oo, isa siyang virgin. Pero siya, third order, no? Saint Francis. Yan. Ikaw, ano ba yung third order mo, Mr. Son? Peace and order lang. MCST. MCST. Missionary Catechist of Saint Therese. Yung mga hindi, yung hindi nagmadre. Hindi naka-habit. Hindi naka-habit, third order yan, di ba? May mga lay, parang lay counterpart ng mga madre. Oo, parang ganyan, no? Kasi kung minsan ang daming nagtatanong dyan sa mga third order. Oo, ano nga daw yun. Lahat yata ng congregation may third order ba? Pagka lay, third order na, no? So, pagka madre, ano ba yung second order? Second order. Yung pari nila, ang first order. Yan. Actually, yung sa akin namong second order kami kasi walang pari ang MCST. Ayun. Madre ka agad. Missionary Catechist of Saint Therese. Yan. Wala silang pare. Pero wala nang fourth order, no? Wala na. Akala ko baka ma'am, ano ba yung order mo? Sa restaurant na pala yan. Ayan, no? So, mamaya ihimay natin itong buhay nitong ating patron saint of the day, no? Okay. Sige, Sister Son, at diretso na tayo sa ating mga text line numbers para sa ating mga gustong magtalakayan mamaya. Okay, makipagtalakayan po kayo by means of your text messages sa Smart po 0918-351-8282, 0918-351-8282. Globe naman 0917-363-3738, 0917-363-3738. At para po sa ating mga gustong maging members ng ating Connect Catechista program, and just type REG, all capital letters, and then space, your full name, and then slash the name of your vicariate parish or your school. O kaya yung pong address ninyo, padala po dito sa ating Globe number, 0927-891-0966. Ulitin ko po, 0927-891-0966. Once registered, ay makakatanggap kayo ng araw-araw na mensahe, no, from the Lord. Usually po morning yan, no? Napakaganda mga mensahe yan. At kung may mga kahilingan kayo, intentions, pasasalamat, pwede nyo pong i-text sa number na yan. At isasali po natin sa ating daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga. And we would like to thank Sister Son Basco for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connect Catechista program. Okay, at kung gusto nyo naman pong manood sa internet, nasa Facebook, nasa live streaming po, www.ustream.tv.
Then, search po ninyo yung Bright FM 91.9. Mhm. Yung mga nakaraang episodes naman po nasa Facebook account name Barkadahan kay Cristo Pampanga. Yan. Yan. Okay. Ako lang mag-isa sa screen, ha? Oo, Bakit hindi ka dito sa tabi ko? Kasi nga, baka may darating. Kaya, Si Brother mas Charles. gusto ko yung kaharap kita. Kahit di ako nakalitaw sa camera. Grabe ka. Kasi baka akala nung nanonood ako lang mag-isa. o yung kausap mo. Baka naka-record. Okay. Sige, hintayin natin si Brother Charles, no? Siguro hahabol yan. Sige. Okay, babasahin po sa atin ni Sister Son ang ating ebanghelyo sa gabing ito. Mahaba, Among. Okay. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, chapter 4, verses 1 to 20. Muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. At dahil nagkatipon sa paligid niya ang napakaraming tao, siya'y sumakay at umupo sa isang bangkang nasa tubig. Nanatili naman ang mga tao sa dalampasigan at sila'y tunuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ganito ang sinabi niya, "Makinig kayo, may isang magsasakang lumabas upang maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa batuhan. Bagamat kaunti lamang ang lupa roon, agad sumibol ang mga binhing iyon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhasay hindi ito masyadong nag-ugat. May mga binhi namang nalaglag sa may damuhang matinik. Nang lumago ang mga damo, sinakal nito ang mga binhing tumubo, kaya't hindi nakapamunga ang mga binhi. At may mga binhi namang nalaglag sa matabang lupa. Ang mga ito ay tumubo, lumago at namunga ng marami. May tig-30, tig-60 at tig-100. Sinabi pa ni Jesus, makinig ang may pandinig. Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilan sa mga nakikinig ay lumapit sa kanya, kasama ang 12. Hiniling nilang ipaliwanag niya ang talinghaga. Sinabi niya, "Pinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit sa iba na nasa labas, ang lahat ng bagay ay tinuturo sa pamamagitan ng talinghaga. Nang sa gayon, tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakakita, at makinig man sila ng makinig ay hindi makakaunawa. Kung hindi sila ganito, nagbalik loob na sana sila sa Diyos at napatawad sila." Pagkatapos tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo naunawaan ang talinghagang ito? Paano ninyo maunawaan ang iba pang mga talinghaga? Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhing inihahasik ay ang salita ng Diyos, at ang mga binhi namang nalaglag sa daan ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos. Pagkarinig nila'y dumarating si Satanas at tinaalis ang salitang inihasik sa kanila. Ang katulad ng mga binhing nalaglag sa batuhan ay ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at agad na tinatanggap ito ng may galak. Subalit hindi ito tumitimo sa kanila kaya't hindi sila nagtatagal. Pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos, agad silang sumusuko. Ito naman ang katulad ng mga binhing nalaglag sa may matitinik na halaman. Sila ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi o kaya'y pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang salita ay nawawalan ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi ito nakakapamunga. Ito naman ang katulad ng mga binhing nalaglag sa matabang lupa. Sila ang mga taong nakikinig at tumatanggap sa salita ng Diyos at namumunga ng masagana. May tig-30, may tig-60,
at may tig-iisang daan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Okay, welcome po, Aposeto. Okay. Medyo Ito pong laging huli. At naghahasik ng salita ng salita Diyos. ng Diyos. Opo. Okay. Tayong lahat ay mga magsasaka. Okay. Magandang gabi po sa ating mga kapatid dyan sa Presidio at ang ating mga kapatid dyan sa mga market vendors na Opo. madangaran na naghanap buhay. Narinig ko kanina yung order. May holy order. Kaya may holy order. Pagka whether first, third, fourth order, we are all called to holiness. Yeah. Yan. Pero yung money order, walang holiness yan. Kaya isang araw yung madre ay pumasok sa Opo. restaurant. Opo. Nag-aaral sa Catholic school yung server. Okay. Tinatanong niya kung anong congregation. Sister, anong order ninyo? Kanya ay iced tea at saka bread. Maganda yan. Ibang order yan. Ibang order naman yun. Pag kumain ka, yan ang tatanong sa'yo. Opo, pag-usapan po namin kasi yung santang kapiestahan ngayon. Oo, no? si Saint Angela Merici. Oo, Opo. Richie. Okay. Okay, magnilay ka muna, Sister Son, Sige, tungkol sa ating ebanghelyo. Yung paghahasik, Yan, siguro po tayo tinatawag ng Panginoon na ikalat ang mabuting balita, no? The Word of God. Yung paghahasik po dito sa ebanghelyo natin. Di po ba pag naghasik ang isang farmer, hortelano, ayan, kailangan nakahanda Magsasaka. ang lupa, no? Dito parang hindi nakahanda ang lupa ba? At pagkatapos maghasik, yung lupa, kumbaga sa kayong Kapampangan, sesesen niya. So, kahit po tayo, yung palagay ko po, yung para sa akin ang interpretasyon ko, yung pananampalataya natin, talagang kailangan niyang sesen. Po, Alagaan. alagaan. Hindi yung basta mo na lang pinasok yan. Kailangan alagaan natin ang pananampalataya natin. Matabang lupa. Dapat. Matabang lupa. Yan. At sabi rin ng ating Panginoon, ang unang mandamiento, ang unang kautusan ng paghahasik ay makinig. Yung listen. Hindi itatanim ng Diyos ang kanyang salita sa puso mo kung hindi ka nakikinig. At that is the first commandment in Deuteronomy chapter 6. Shema. Makinig ka, O Israel. Shema, Shema. O Israel. Thou shalt. And then after na tayo nakinig, pwede na tayong magmahal. Opo. Kaya Radio Veritas, makinig. Yung Yun ang kanilang slogan ng Radio Veritas. Makinig. Oo. Kaya nung si Samuel hindi niya alam sinong tumatawag sa kanya, tumakbo ko kay sa pare, si Heli. Si Eli. Sabi niya, Amang Heli, tinatawag mo ninyo ako? Hindi. So for 3 times, 2 times. So pangatlo sabi niya, pagka narinig mo yung tawag ng boses diyan, sabihin mo, magsalita kayo, Panginoon, ang inyong alipin ay nakikinig. Ayun, so, ang hirap ko kaya dito ay nakikinig yung mga bata, hindi nakikinig sa mga magulang, no? Yung mga estudyante, hindi nakikinig sa teacher, ay text ng text. Kaya, dapat ay we go back, to the listening ear, yun. at saka contemplative hearing, get away from the noise, yung yung sigla, yung ingay, ingay na external, ingay na internal din. Kumisan may ingay din ang ating isip yan, isip, may ingay ang ating puso, nakikinig tayo kung ano ang ating anong dinidesire natin, kung ano ang ating pinaplano. Parang mga yan, mga tinig na ang tawag niyan ay tumatakip sa ating malalim na aspirasyon, malalim na cravings, malalim nating mga talagang mga
mga panaginip natin. Dapat upang tayo maging tunay na nagpoproklama ng salita ng Diyos. Yan, pakikinig, no? Tamang-tama dahil Bible Week ngayon, ha? Oo. Sa salita ng Diyos, no? National Bible Week. Oo. Kaya kung tingnan mo, wala naman sa Bibliang kung na bumasa ka ng Biblia, wala yan sa Biblia, that line. Opo, opo. Sabi niya, makinig. Opo. Kaya pagka nung araw nung wala pa yung mga bagong teknolohiya ay ang pare nasa pulpito. Wala pang mic doon, no? Nakikinig ang Katoliko. That is the beginning of wisdom. Opo. Ang pagsimula ng tunay na pagtatanim ng salita ng Diyos sa ating buhay ay ang pagkinig, makikinig, no? Kaya tayong mga Katoliko, nga, hindi siguro masyadong panay na bumabasa ng salita ng Diyos. But I tell you, they listen. Dahil sa linggo, sila, you hear the word of God 5 times sa misa. Opo. First reading, second reading, yung responsorial psalm, yung gospel, at saka aplikasyon niyan ay ang homily. Oo, ang homily. Kaya, nga po, yung mga Katoliko hindi nila memoria ang sitas, ang versikulo, pero alam nila, nasa Spirit. puso nila ang salita ng Diyos, ang Spirit. Yan, oo. Papatingin Ito, po natin. humihinga si Brother Charles. Welcome, Brother Charles! Nakahabol. Galing sa meeting po. Gusto kong tanongin si Brother Charles dahil teacher siya. Anong ginagawa mo pag hindi nakikinig yung mga, yung mga estudyante mo? Bati ka Good muna, evening. bati. Good evening po. Nagla-last 2 minutes din po ngayon kasi Talaga? nag-admin meeting po kami the whole day preparing for next school year na. Oh. So, ang gospel po yata yung ang Nagturo siya. Opo, yung salita ng Diyos, Ayan. no? Inihambing sa binhi na ano ito? Inihasik. Inihasik. ng- Okay. So, tanong po ni Among Pep kanina sa akin pagdating ko, anong ginagawa ko bilang teacher kapag hindi nakikinig? Kasi listen Listen, sabi niya. Syempre po, as much as possible, kaming mga teachers, gusto namin nakikinig yung mga bata. So, we always call their attention to listen. Yun. At para bang nare-remind po ako nung ako din ay estudyante, sinasabi ng teacher namin na sana yung tinuturo ni teacher papasok sa kaliwang tenga at huwag lalabas sa kanan, okay? So ibig sabihin talagang you have to listen carefully, and then para po bang sa pagtuturo, meron kaming every time na magpe-prepare po kami ng lesson plan, at least po meron kaming 3 objective. Isa para sa cognitive, isa para sa affective, isa sa psychomotor. So kung ita-translate po natin sa ordinaryong salita, isang objective para sa head, para sa heart, and then para sa hands. So para bang kapag narinig mo, dapat tatagos yan sa puso. And then you have to put it into practice. So, kikilos yung kamay. So, para po bang ganito yung pumasok na lesson sa akin sa Ebanghelyo natin ngayon. So, kapag narinig mo ang salita ng Diyos, dapat ko itong isa puso. And then, I have to apply it in my daily lives. Yan, no? Kailangan talaga matyaga ka, no? Kumisa talaga, yung sabi ni Brother Charles, ang challenge talaga pagka yung mga nakikinig, Sister Son, yun nga, nakikinig pero lalabas sa isang tenga. yun nga yung the difference between hearing and listening Listening. Naririnig mo, you hear, but kuminsan wala yung focus mo. Wala yung concentration or attention mo, no? And definitely kuminsan it will escape, no? Parang lalabas at lalabas, no? Hindi talaga magre-register, sabi nga, no? Sa ating isip at sa mga puso. And I think ito nga sabi ng ating ebanghelyo ngayon, nako. There are so many different ways, in
ito nga in accepting the word of God. Yung iba, ito nga mga the different kinds of soil dito, no? They represent I think different types of hearers. No? Nakakatawa nga dahil kuminsan talagang totoo itong sinabi ng Panginoon, no? Yun nga, yung may mga kuminsan mabababaw lang. Di ba? Sabi nga ni Apseto kanina, yung iba, alam niyo yung kapitulo, versikulo. Pero kung minsan, hindi medyo malalim ang pagkakaintindi nila ng salita ng Diyos, no? And it happens na kung minsan, lalong-lalo na every Sunday, siguro yung mga daily church goers pa. Kaya nga kung minsan sabi ko sa mga may devotion tayo sa Eucharist, no? Kasi everyday nagsisimba sila, na minsan nga nakakatawa yung mga nagsisimba ng araw-araw. Po kumpleto yung aldo ko po nung eksimba. Oo, lalo na yung mga pa-retire na. Oo. Sabi ko nga sa kanila hindi niyo ba na-memorize lahat yung mga ebanghelyo? Yung araw-araw Dahil araw-araw, no? Oo. Yun nga, kung minsan ang tendency, we become very familiar din sa salita ng Diyos, na kung minsan hindi na talagang parang tumitimo, no, sa ating isip at puso, no? Yan. Oo nga, kaya ang importante, the Word became flesh. At ang salita ay nagkatawang tao. So sabi nga na Benedict XVI, ang salita ay nagkatawang tao. Mayroong mukha, may pangalan, at may may purpose itong salitang ito. So this Word became flesh, has a human face, a human name, Jesus of Nazareth, no? At siya ay dumating para tayo ay ilapit din sa kanyang ama. Kaya dumating siya dito para iproklama niya ang kaharian ng langit. Yun ang ginagawa na sa iba't ibang parabola ng ating Panginoon Kristo. Okay po, nababasahin natin na mataimtim at nang may debosyon ng salita ng Diyos. Pero kalahati lang yan. Kailangan sa buhay natin. Pakita natin sa pamamagitan ng isang buhay na may magandang halimbawa para maging saksi tayo ng salita ng Diyos. Oo. At ito nga yung challenge sa atin dahil it's not enough to read, no? Parang hindi dapat hanggang readers lang tayo o kaya listeners lang tayo. O kaya speakers. Doers. O yun, doers. Yun ang sinabi ni Santiago, no? Huwag lang kayong magsalamin. Nakikita ninyo ang salamin. Ang sarili, after that, wala na. ang atin pong Panginoon ay kino-consider as the greatest teacher of all time. Mararami pong mga teachers ang matatalino, marurunong, mababait, pero wala pa daw pong parang nagturong kamukha niya. Kamukha or parang si Jesus Christ as a teacher, kasi iba daw ang pagtuturo ng ating Panginoon. Yun bang isinasabuhay niya ang lahat ng kanyang sinasabi. There is Siguro, integration. ito rin ang bendisyon ng simbahan katolika na marami tayong inahahangaan na mga santo. Opo. Sa kanilang maliit na katayuan sa buhay ay rinireflect nila si Kristo. Ano ang salita, no? Yung mga farmer San Isidro, yung mga karpintero si San Jose, yung mga hari San Fernando, yung mga sundalo si Jerome Emiliani, si Martin of Tours, si St. Ignatius of Loyola. So makikita natin ang ating mga santo at mga propetas bilang refleksyon ng salamin ng ating Panginoong Jesucristo, ang salitang nagkatawan tao. Kasi nga naman, pagka yung salita ay abstrakto o invisible, ay hindi natin magagayahin, ano? We cannot emulate, we cannot follow si Kristo kung siya ay lumilipad yan sa alapahap, hindi siya nagkatawan tao at sinilang bilang isang mahirap na sanggol sa ibabaw ng dayami sa isang sabsaban. So pag silang ni Jesus
nangangaral na, nagproproklama niya. Nagpoproklama na. Sabi niya, yung kadakilaan ng tao ay wala sa kayamanan. Hindi kayo sisilang sa palasyo, no? Na ang iyong mga magulang ay mga titulado, ang mga emperador o ano yan, reyna, Hari. na ikaw ay nahangaan ng tao. Hindi po. Ang pagsilang natin po ng Yesu Kristo, siya nagpoproklama the gospel of humility. Yan. Ang ebanghelyo ng Kababaang loob. payak na pamumuhay. Opo, simple. At ang ebanghelyo ng pakikipagkapwa-tao niya sa mga kapatid niyang nahihirapan din. So, solidaridad. Ang kanyang solidaridad sa mga maliliit, sa mga nagugutom, yung nauuhaw, yung mga walang bahay. Iyon po ang sanhi bakit siya ay sinilang bilang isang napakaliit at mahinang sanggol. Para pakita sa atin, ako ay nakikipag-isa, ako inyong Emmanuel. Yeah. Iyon ang gusto sabihin ng Emmanuel, God is with us. Ikaw ay nahihirapan, nandiyan ang Emmanuel. Ikaw ba ay nalulungkot, nandiyan ang Emmanuel. Ikaw ba ay may problema, nandiyan ang Emmanuel. Nagtatagumpay, Emmanuel. Ikaw ay masaya, Emmanuel. Huwag tayong lalayo sa ating Emmanuel. Oo. Okay, at medyo lumampas tayo sa ating first segment, no? Medyo napasarap yung ating discussion. Sa ating mga texters po, of course, i-text po yung ating mga insights, reflections regarding ito pong pinag-uusapan natin, ang salita ng Diyos. Ano bang klaseng lupa tayo, no? Yan, ano bang klaseng tagapakinig pa tayo? Yan, no? Are we really good listeners? So, kung minsan hindi po tayo talagang nagpe-pay attention, no? I-text lang po natin at mamaya po ibabasahin natin sa ating second segment, no? Let's take a break. May isang plug siguro pagkatapos may kanta, no? Okay, para po sa inyo lahat ito. King mit nung tula ampong saya, ing Mother of Good Counsel Seminary, agkatan na kayo king, ex altera parte, the other side. Metong a concert for a cause na ganapan ning Magnificat Seminary Choir. Hiting konserto mi palabas siya king 5, ampong 7 ning Pebrero, alas 3 ning gatpanapon, ampong alas 6 ning bengi. Ampong king 13 ning Pebrero, alas 6 naman ning bengi, na maganap king Mother of Good Counsel Seminary Auditorium, Barangay del Pilar, Syudad ning San Fernando, Pampanga. Para king pa magpreserba ka ring ticket sa Taliwa Pangkutang, malyaring mag-text at mouse kang J. Car Silva, king 0927-653-3438. May kitikit tamo po. Bayan muling magtipon, awitan ang Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan ating alalahanin, panahon tayo'y inalipin. Ngalan niya'y ating sa likod. Paanong di tayo linapin? Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sa
Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At kanina po sa ating first segment, tinalakay nga natin ating ebanghelyo, no? Napakahaba pero ito po'y hitik sa kahulugan, no? At mensahe para sa atin, no? Ang kahalagan po ng salita ng Diyos at lalong-lalo na po ang tungkulin natin na pag ito'y pinahayag, kailangan makinig naman tayo. Yan, bigyan po natin ng puwang sa ating isip at lalong-lalo na sa ating puso ang mensahe ng salita ng Diyos, no? Napakahalaga po na sa misa lalong-lalo na, no? Hindi lang yung kasi ito yung first part ng bawat Eucharistia na no pinag-celebrate natin, no? The word. Before we take the body and blood, yan po ang salita ng Diyos. Napakahalaga pong maitanim natin sa ating isip at puso, no? Sabi nga kanina, hindi lang tayo dapat makinig, magbasa at magsalita. Kung hindi dapat doers, no? Okay, may mga texters yata tayo. Meron na. From 8540, sa nabasang ebanghelyo, napaka-importante ng foundation. Ganun ang nangyari sa mga binhi sa talinghaga. Para nang tayo bilang Kristiyano, ang ating foundation ay ang salita ng Diyos. Kapag isinasabuhay natin at tumutupad tayo dito, sigurado tayo ay magiging mabuting Kristiyano, magiging mabuting binhi at darating ang araw tayo ay lalago at magkakabunga ng marami. Isang magrasyang gabi po sa inyong lahat. Yan. Magrasyan ding mabiyayang gabi rin sa iyo, brother, sister. Okay. Meron Okay. pang isa? From Sige. 5755, Maya Pabengi po. Ang tinaning parabolaya ing gospel, ding characters atin lang symbolism. Ing menyal bagbini ing Ginoo, ing bini ilapin ding amano na at ing gabon itamong talasal pantaya. Nung number 1, sabi na, nung ika ing gasgas, simple mong eme tatanggapan ni Jesus. Number 2, nung ika ing mabatong gabon, maniwala ka kang Jesus pero emo gagawan ing tuturuna. Number 3, nung ika ing gabon amasuksok, balo may Jesus dapat eme didinan panahon. Number 4, nung ika naman ing matabang gabon, tatanggapan meng laus king lob mo Jesus. Salamat po. Salamat din po sa inyong magandang insight. Napakarami, no? Yung nga, no? 4 actually ang itong mga types or kinds of mga listeners, no? May ito nga, no? Yung isa rito, Sister Son, and of course the rest yung yung prejudice hearers, no? Yung mga kung minsan they ignore yung parang yung kasi ito, parang deadma. No, yung walang masyadong masyadong motivasyon para makinig, no? Na they hear but they don't listen, no? May mga shallow naman, yung walang walang Moisture. Oo. Parang walang lalim. Yung kailan malalam mauyat, hadapin, no? And then of course, kung minsan nga ako ang tawag ko rito yung tangumbasti. Saguli. Para maghiwalay Agad ni Kawani. Para di kawani na kayo. Balo ko yan. Pekirandaman kayo mga. Pero kumisan hindi, hanggang doon lang, no? Yung tangumbasti, sabi nga, no? Pagkatapos naman, yung may mga isa, ayun nga, yung napakinggan natin kanina sa ating texters, yung selective hearers, yung bang nagpipili lang. Yung gusto mong pakinggan. Di ba? Parang sinosort out mo, may aalisin ka, may pipiliin ka. Kumbaga sa mga choice cuts, yung mga ganyan, no? Yung aalisin mo yung kasi alam mo pagka medyo masakit ang dating sa atin, no? Kaya nga two-edged sword eh. Kung minsan matalim eh. At pagka matalim, medyo nasaktan tayo, naku, aalisin mo yun. medyo hindi ko type, no? Ang ganda nga nung sa recollection namin, sabi nga ni Abseto, no, si Monsignor Cruz ba ho ba yun? Nung Monday. Manny Cruz. Si Manny Cruz, no, sabi nga niya, we should not entertain, no. Parang kumisan kasi
yung dating, yung mga tao, they, of course, they laugh, no? Eh, it's okay to tell, jokes, no? So, Pero for as long as, sabi nga ni Monsignor Manny, kailangan talaga nakarelate, no? Kasi kung minsan, gusto ng mga ibang preachers, dapat entertaining sila, no? Pero ang danger doon, sabi nga niya, baka hindi makuha yung punto, yung mensahe, yung puro dahil joke natabunan naman doon sa po. joke. Di ba? Tama. Oo. Kaya nga, dapat talagang, yung, ano ba talaga yung pinakalaman, mensahe, yun yun ang dapat na parang idikdik natin, no? I-emphasize natin. And then of course, ito nga ang ating Panginoon, no? He's a very good teacher, sabi nga ni Brother Charles kanina. Not only because yung, of course, number one yon, yung kanyang, there is an integration between His Word and His action, no? Pero ito, yung napakaganda, yung kanyang methods of teaching. Yung naintindihan, yung may appeal, no? Pero may lalim. Yun ang gusto ko sa Panginoon Napakasimpleng mga pictures, no? Mga images. Pero they really drive, no? And direct you towards the real point. No. Yan ang teacher, di ba, Brother Charles? Tsaka yung may i-add ako mo, 'di ba tayo ang nasa isip natin, ang mga estudyante nakikinig sa teacher. Pero there should also be time na ang teacher makikinig din sa mga estudyante. Yes. Kasi last Saturday po Mutual yan, mutual. Opo, nagtuturo ako sa Alfie. Ang gaganda ng mga reflections ng mga estudyante ko. Wow. Sabi ko sa kanila, parang baligtad. Ako yata ang natuto sa inyo. Sabi ko sa kanila, no? Bilib ako. Sabi ko, ang gaganda ng mga reflections nyo. Sabi ko, tsaka yung mga sharings nila. Two-way process po yung teaching, di ba? Oo. Nagtuturo ka at natututo Oo, ka. yun nga ang sabi ko sa nila, akala nyo ba kayo lang ang natututo sa akin? Sabi ko sa nila, ako rin natututo ako sa inyo, sabi ko. Siguro kahit na po ang isang mataas na tungkulin, no, sa bawa sa gobyerno, pwede rin siyang makinig sa isang simpleng janitor, sa isang simpleng trabahador, kahit na siya pa ang boss. Di po ba? Kasi kahit nasabihin mong, simpleng janitor yan, pero may magandang idea din. Di po ba? Yun. That's right. Na, hindi naman yung puro presidente lang ang may may nalalaman, magagandang ideas, kahit yung pinakamababang empleyado niya pwede ring magkaroon ng magandang idea. Yes. Halimbawa, yung taxi Opo. driver, Opo. yung janitor, nakakita ng petaka, Aha. ay sinauli nila. Opo. That is teaching. Yeah, Opo. Honesty. Oo. Isang taxi driver. Papasok ka dun sa DepEd data Honesty is the best policy. Opo. Papasok mo dun sa Ultra, yung Opo. Central Office. Opo. Honesty is the best policy. Opo. Oo. Sa San Fernando po, we have a unique way of celebrating Teachers Day, no? Okay. Every January 30 o kaya yung last week ng January, dineclare po ito ng city government kasi noong nag-serve yung mga teachers na pinapapalit yung resulta ng eleksyon pero Wow. nanindigan sila, no? Martial law yan. Opo, Sa from then martial law. on, dineclare pong Teachers Day sa San Fernando, yung January 30. Kaya Very good. we are celebrating Teachers Day this week. And then nagtanong po yung mga student leaders namin. Sir, sabi nila, sa Educators Day po ba, sa Teachers Day, mga teachers lang? And then sabi ko, no, even the non-teaching personnel, even the janitors, even the security guards, invite them sa tribute. Kasi you also learn from them. So, mga janitor na nasasabi, but they teach us about kalinisan. Mga security guard yan, they teach us about protecting one another kasi sinisecure nila tayo. So sabi ko, you also pay tribute to them because you learn from them. Ayan, no? At mabuhay ang mga teachers. Cheers, no? yan. And of course, hindi lang sana na maging teachers but witnesses Oo. Yes, of the faith. Yan. Among, di ba nasabi mo last week, pwede tayong
sumubaybay sa IEC, no? Yes, Kasi oo. meron tayong update. tinetelak, Opo. na telecast. Live feed tayo. Live, opo. Broadcast. Oo. Nakinig po ako kahapon kasi walang meeting Kay kay, Cardinal Rosales. Bishop Baron. Baron. Baron, yes. Yung catechesis niya Senior about Bishop of yes, Los oo. Angeles. Los Oo. Angeles po. Yeah. And then sabi po ni Bishop Baron, bigyan niyo ring pansin yung last part ng misa wherein ang sasabihin ng pare, ite misa est. Mhm. So the mass is ended. Sabi ni Bishop Baron, hindi natatapos doon, but you have a mission. Yung salita ng Diyos na narinig ninyo, paglabas ninyo ng simbahan, isabuhay ninyo, and then ibahagi ninyo sa inyong kapwa. Totoo yan. Di kasi Latin di natin, yung ite misa es, gusto sabihin, na hindi naman sinasabing ite misa pinita, no? Or isa mita completa, alya. Ite misa es, gusto sabihin, from missio, no? Mito mitere missum in Latin. So, you're being sent. Nakinig na kayo sa salita ng Diyos, nag-communion na kayo, handa na kayo, preparado na kayo, alam niyo yung gagawin, mag-mission na kayo. So, go. So, dalawa yung ginagamit na kuha ng evangelization ni Kristo. Sabi niya, come, go. Come, go. Come. You study my mind, no? You try to listen to my words, my way of life. Matuto kayo sa aking pagkilo, sa aking kondukta, sa aking pakikitungo sa mga tao, paano ko silang tinuturing bilang mga kapatid at silang lahat ay ginagalang ko. At pagkatapos na nalaman ninyo ang aking puso, learn of me, I am meek and humble of heart. Matuto kayo, mag-aral kayo. Kayo aking mga disipulo, mag-aral kayo dahil maamo ang aking kalooban. Mababa ang aking kalooban. Meek and humble of heart. And then, go and teach all nations, baptizing them. Ayun. Kaya, totoo is one of the very popular preachers of America. Si Bishop. Si Bishop. Nag-aral yan sa Robert Baron. what is that? Di ba? Catholic University. Yes. Sa Lubeg po. Paris. Paris. Oo, Paris. Magaling yan, magaling. Word on Fire. Meron siyang series of sermons Ayun, Word on Fire. sa CD. Oo. Okay, About the Catholic Church. Yeah. okay, diretso na tayo kay Saint Angela Merici, Sister Son. Yan, baka gusto mong maggit ng mga detalye sa buhay niya. Ano po siya, as a young woman, naging member siya ng Third Ayun nga, Order. Third Order. Kanina yung Kaya pala order. Oh, Third Saint Order, Francis. Saint Ako rin third order ako sa San Francis. We call them SFO. Yun. Secular Franciscan Order. SFO. At ako, member, nung ako isang bales, yung mga talaga po? Franciscan sisters approach me. Yung mga third order na alam ko sa mga bispo, si Cardinal Saint, si Sok, o Bishop Odsimar, ako, mayroon pa, Franciscan po. Franciscan. Third order po si San Fernando. SFO. Really? Saint Francis po. Francis. Franciscan third order din Hindi po sila siya. pare yung mga lay, but they follow the footsteps, the spirit, and the Saint life Francis. of Saint Francis. Opo. Yan. Okay, So, tapos. nabuhay daw siya of great austerity na gusto niya, kagaya ni Saint Francis, wala siyang pag-aari, Walang own pag-aari. nothing. Yan, sabi Yes. niya. Not even a bed, sabi niya. So, maaga pa sa buhay niya, talagang tumulong siya sa mga batang mahirap, No, ano rin siya, may na-found din mga grupo ng mga katekista ito. mga Sister Son. katekista. Kasi nga gusto nilang, yun nga, to educate poor children, no? Oo. At saka yung kanyang pinahon, they call it secular institute. Yes. So sabihin, Opo. tunay na madre, pero hindi nakahabito. Opo. Dito ay mga secular institute ay dalawang alam ko, yung Notre Dame de Vie, at saka Poveda. Opo. Poveda. Pedro Poveda Institute. Opo. Yan, oo. Tapos si Some of Saint them are in the Angela. embassies. They're real madre. They are in the embassies. Yan.
Tapos si Saint Angela po, ano daw siya? Charming. Tsaka maganda, with good looks. Tapos parang kino-compliment yung kanyang mga natural qualities ng leadership. Okay. So yung good looks niya, yung charming manner niya, at tapos magaling pa siyang leader. Ano. At na-organize niya nga, Sister Son, itong 12 girls, no? Tapos naging 28 to help her in catechetical work. Yun nga, no? Tama. Sa catechetical Ayun. work. Parang, Siya yung patron saint mo. Opo. opo. Kasi yung ano rin niya, yung, to Christianize the family. Yan, magkaroon sila ng solid Christian education, no? Yung mga magulang at yan, yung members, no, they continue to live at home, no? They have no, yung nga sabi ni Apo Setong, no special habit, no formal vows, and yet they really practice, no? Itong poverty, obedience, no, virginity. At palagay ko, ano ito, no? Yung marami tayong mga lay people that, they want to also practice, no? Itong mga evangelical virtues na to, no? So, you don't have to be a nun talaga, yung parang official kang parang madre, no? Pero ito nga, yung mga secular institutes na ito, they can really inspire also. No? Yung Secular Institute, tunay na madre. Opo. Yung mga third order laity. Opo, like, opo. Okay. So, yun po. Tapos, ano siya, Mong, nagkaroon siya ng trip sa Holy Land and then hanggang sa Crete. Pero she was struck with blindness nung nandun siya. Tapos yung mga kaibigan niya, gusto nilang umuwi na muna siya. Pero nag-insist siyang to go through with the pilgrimage. Kahit na siguro lumabo ng mata niya, nagpatuloy pa rin siya sa pilgrimage nila. Pero pagbalik, na healed din siya. No, her sight was restored, no? Yeah, sa lugar na nasa siya nabulag, doon siya nahilom. Yo nga. Pero Ganda ito ng isang story niya. alimbawa na Opo. talagang malakas ang pananampalataya. Tayo siguro magagawa niyan. Opo. Uwi na tayo. Wala ng pilgrimage sa Holy Land. Opo. Kaya nga, no? Oo, kaya talagang tunay na santo na. Yun nga sinasabi ko kanina na the Word made flesh. Opo. Ang ating simbahan ay na-bless na maraming mga santo like Angela Merici. Naku, talagang because of her life, you are catechized, you are evangelized, you are transformed, you are converted. No? So, is proclaiming the life of Christ. So, nabanggit po kanina ni Apo Seto na marami sa mga santo na, or lahat sila, sinalamin nila, they Yun. reflected, they mirror Jesus Christ, no? Pinractice nila sa kanilang buhay ang salita ng Diyos. So, isa po dito si Saint Angela Merici, no? Kaya po, tinatanghal natin siya bilang isa sa mga banal ng Diyos sa araw na ito. Ayan. Okay, at let us end our beautiful episode today with a short prayer to be led to us by Sister Son. Lord Jesus, faith in your word is the way to wisdom, and to ponder your divine plan is to grow in the truth. Open our eyes to your deeds and our ears to the sound of your call, that we may understand your will for the life and live according to it. Amen. Amen. Okay, continues pa rin yung announcement natin, Bible Week. Okay po, hanggang ang National Bible Week po hanggang katapusan pa, hanggang 31. Tapos ang celebration naman natin sa Archdiocese ay sa 30, Sabado, sa Yan. Good Shepherd Parish, Ito yung Bulaon Resettlement. Programa yata yan, no? Opo, yung team po, napakaganda. God's Word, Hope for the Family, Strength of the Nation. Ayan. And of course, let's continue to listen, no, sa ating station, no, because we are hooked up sa Catholic Media Network for yung mga live coverage, no, ng 51st International Eucharistic Congress yan, no. Makinig po tayo every day. May mga live feed po tayo at naway yun nga, kahit na wala tayo sa Cebu, at least nakikiisa po tayo, no, sa ito nga, this international ecclesial event happening in Cebu, para mabiyayaan din po tayo, no, ng
celebration na to, no, sa ating Universal Church. Okay, at paalam na tayo. Medyo tamang-tama lang tayo sa oras. Sister Son. Okay, maraming salamat po. Good night po and God bless. And Brother Charles. Happy Teachers Day po sa mga teachers, particularly in the city of San Fernando. Kayo po yung mga bagong bayani na hinirang ng mayor noong pinaglaban ninyo ang balota. And then sa Yes. mga OM Matwa po, ito po yung grupo ng mga Assumption graduates na professionals na but still they serve the community. Magandang gabi sa inyo. Thank you po sa pakikinig. Sa Miyerkules po ulit, sama-sama tayo sa Barkadahan kay Kristo. Okay, Seto. Salamat po sa aking mga kapatid sa Presidio na nakikinig sa ating pagninilay-nilay, kapatid nating madangalan na naghanap buhay, mga market vendors, yung mga barbecue vendors, tricycle drivers, jeepney drivers, at yung mga kapatid nating may karandaman, yung senior citizens na may sakit, lahat po kayo ay sinasama kayo namin sa aming panalangin dito sa aming programa. At siyempre si Nancy, kumusta ka Nancy? Nagluluto pa. Pero Busog na naman tayo niyan. nakahanda na yung ating dinner, no? Okay, yung ating pong pagbabasbas, tapos ito. Kasama po si Father Pep. Panginoon, salamat po sa regalo ng International Eucharistic Congress na binigay mo sa aming mga kapatid dito sa Cebu at ang buong mundo ay natitipon doon para kanilang maging bigay ang testimonyo na kayo po ang buhay na tinapay na nanggaling sa langit at sino man ang kakain sa tinapay na ito at iinom sa niyang dugo ay hindi mamamatay kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Binisyon mo po ang aming bansa na sana ito'y mabuhay ayon sa inyong tinuturo sa Eucharistia, selfless giving, selfless service, tunay na kapatiran sa pamilya ng inyong simbahan. Ito'y aming inihiling sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin nyo rin. Kasama po si Father Pep. Pagpalain ko ng mga pangyarihan Diyos, Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagninilay. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. At ito po si Among Pep, ang inyo pong among sa Himpapawid, bumabati po sa inyo ng magandang gabi. Ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig.